ay ayatek ti sao. Inaro, so sarili kaya salita. Kaluguran kayong sarili kong salita. Padamat ko ang sakuyang lingwahe. Ginhigog mako it akong lingwahe. Gihigugman ako ang akong pinulungan. Palangga ko ang akong lingwahe. Mahal ko ang aking wika. So 100% Pinoy. Udra, betura, na sinapat, chupa, tempang, beto na chupa. Mamalaki mo ito dahil ito ang sulat ng kauna-unahang Pilipino. Kayo natin? Gulalo na papa ako before, pero girlalo na ang lola mo now. Namash! 77 puting tupa, 77. Pero just say, walay yun, man! Dila. Dila. Ano yan, mother? Nanditious na ba? Kuray! Chorba, charing, eklabu, purita mirasol o Kuala Lumpur. Ilan lamang yan sa mga usong-usong salita na kung tawagin ay gay speak. Ano? Kering-kering mo ba, Joaquin? Kering-keri, Kara, Nenok, Edda, Lupin, yan naman ang mga salitang kanto na naibento sa kalye. Mula Konyo Speak hanggang pinagmula ng ating wika, kitang-kita ang yaman ng ating kultura. Halina't pag-usapan natin ang Salitang Pinoy! Ulbet lang ka doon. Wasang na kami. Ay, wasang na kami. Kung sa international scene humataw noon sa kasikatan ng Pussycat Dolls, dito sa Pasay City, agaw eksena naman ang mga Pussycat Gays. At hindi lang ito dahil sa kanilang The Moves at bonggang forma. Mga kapuso, pagpasensyahan niyo na po muna kung magsasalita muna ako ngayon ng isang kakaibang lengguwahe dahil diterya sa Pasay City, arong tasang dingga, may anik-anik na binibersla ng dingga bularyo. Sipatra na lang natin kung epek lang akes na makipagsubayan sa kanila. Thunder. Ay, Thunder Sky! Thunder ka pala. Di ba yun? Yeah. 10 hanggang 14 na taong gulang lang ang mga batang ito. Pero sa mura nilang edad, ang lawak na ng kanilang bakla bularyo. Yung bedlock mo ko Jonchu. Yung beauty, gwes na ko sa amin. Gorgeous. Beauty po ng chick pa naman yun. Nakakapanibago sa umpisa ang kanilang gay lingo, ang hirap ngang makipagsabayan. May boyfriend ka, Gigi Era ka eh. Ay, ako boyfriend. Ay, ako boyfriend. Nanay, tatay, gusto kong tinapay. Pati nga mga sikat na laro na nakagawian natin noon gaya ng nanay-tatay, ginawa na nila ng sariling bersyon. Udra, bet ko na sinapat. Chupa, tempang, bet ko na chupet. Lahat ng bet ko ay pipitsuin nyo. Ang magkamali ay sisinguting kes. Sisingutin kes? Opo. Sisinguting ko. Okay. Ano yung syupa tembang? Kapatid. Atik po yan. Okay. Hindi po namin alam dati yung Gigi Era. So, ang sa amin po buba ito. Si Carmit ang pinakamatanda at siya ring leader ng grupo. Siya ang nagdedesisyon kung anong bagong salitang bading ang kanilang gagamitin. Kada buwan, binabago nila ang kanilang lengguwahe. Wichikola. Like yan. Ano ba yung Wichikola? Hindi namin alam. Hindi nyo alam to. Okay. Andalili. Uy, ano yun? Hindi nyo alam to. Kami alam. Okay. Dahil kada grupo ibang gay lingo ang ginagamit, nag-imbita kami ng mga teenagers na bakla para makipagtsikahan sa Pussycat Gays. Let's go, girls! Aba. Eto na sila, ah. Ako, ang gaganda. Pero ba kayong ganyan? Ayan o. Ito may Rayot ang kinahinatnan ng kanilang okrayan. Lahat kayo, choplo. Shoot ay Tommy kasi kayo. Shoot ay Tommy. Shoot ay Tommy kami. Shutay, Tommy. Patay ko. Ang ending, nagkaintindihan pa rin naman ang dalawang grupo.
Nagkakatalo lang daw sa ilang mga salita na sila lang ang nakakaalam. Iba yung salita niyo para sa sinungaling. Hindi kayo Gigi Era. Anong tawag sa inyo? Kemidora. Ano yung Kemidora? Parang hindi siya nagsasabi ng totoo. Parang pagkunwari. Okay, di ba yung wika, inimbento siya para magkaintindihan tayong lahat. Pero bakit kayo, gusto ninyo, hindi kayo maintindihan? Kasi yung ibang boy na, 'di ba? Iba nilalait kami. Para gusto namin pag once na nilait namin sila, hindi nila naiintindihan yung mga sinasabi namin. Ayon kay Danton Remoto, co-editor ng librong Ladlad at English professor sa Ateneo de Manila University, dekada 70 nang magsilbing secret language ang gay speak ng mga di pa naglaladlad na mga bakla. Parang code ng mga bading para kami lang nagkakaintindihan, hindi maintindihan ng outside world kasi naman mas malakas ang discrimination. Sa dekada rin ito nagsimulang lumaganap ang gay lingo sa Pilipinas. Lalo raw itong naging popular noong 1970s dahil sa gay liberation movement sa bansang Amerika noong 1969. Nagkaroon ng pagkilos ang mga aktivistang bakla sa New York para ipaglaban ang kanilang karapatan laban sa diskriminasyon. Sa kalye, ang Johalo dito sa yung ating Shoshokbong Anes. sa parlor, Becky, bis ka na mag-ibs ng ano sa jowa, mes. at sa comedy bars, tila naging bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay ang gay lingo. Pinapakita nito na buhay ang wikang Pilipino. Like all languages, na buhay ang wikang Pilipino. At habang mas maraming mga salita, bagong salita o bagong dugo ang pumapasok dyan, mas buhay ang isang wika. Naniniwala rin si Professor Ligaya Tiamson Rubin ng UP Diliman na hindi na raw pwedeng isnabin ang salitang bakla dahil pati sa mga universidad, nagsisimula na itong umiksena. Ma, hindi ako bading ha. Rulalo na papa ako before, pero girlalo na ang lola mo now. Wait ang beauty mo for it. Namash! Hoy, don't you step another step. I will stop you right now. Thank you very much. I need somebody with a human touch. Pwes, wala nang pa-cheles-cheles pa mga kapatid. Inagawa na catch ng jowa. Gamitin natin ang wikang Pilipino sa lahat ng okasyon upang patunayan na ito ay pwedeng itaas ang level. Yun ang tinatawag nating pag-i-intelektualisasyon ng wika. Ngayon, ganun din ang bading language. Udra, bet ko na sinapay. Ang pag-usbong ng mga bagong salitang bakla, patunay daw sa buhay at patuloy na pagyabong ng wikang Filipino. Ikaw, carry mo na bang bumerslak sa salitang dingga? Diyos ko na matingers, eh? Ginoy, Jairo, Jextra! Hindi ko na ipanima. Laptop. Kotse. Designer brand na mga bags. Nag-aral sa exclusive girls' school in high school. UP student by day, stage actress by night, and of course, may sariling yaya. Ito ang mundo ng self-confessed, true blue, authentic konyo na si Charina Micaela o Mika to her friends. To a certain degree, I guess I can say, medyo konyo nga ako. Maybe because of the culture that I grew up in. I grew up with English as my primary language. I went to an exclusive girls' school, even grade school, high school. So yeah, more or less, I well off parang yung family. Si Raymart Cruz o Makmak naman, tubong tondo. Umiikot ang buhay sa mundo ng mga dikit-dikit na bahay. Third year high school lang ang tinapos ni Makmak. Huminto sa pag-aaral dahil napatrobol daw sa eskwelahan. Batang isinilang abas. Rap ang kinahiligang pampalipas oras kasama ang tropa niyang 14 guys. Subukan yung tapakan at kayo'y mamamaalam. Kawawang katawan, babagsak sa damuhan na to. At sa kanilang pag-uusap, datkilab ang kanilang gamit. Para mamaya, ayasam tayo. Stegoin? Gets nyo? Yung chirit natin, gap-gap. Gap-gap chirit natin. Ano, Erap? Mga binaliktad itong salita.
Kasi minsan pag may private kami pinag-uusapan yung, baka malaman kasi ng ibang grupo, ano yung, para kami lang talaga nakakalam, nag-uusap po kami ng ganun. Magkaibang sektor ng lipunan ang pinagmulan ni Mika at ni Makmak. At ang kanilang pananalita, sumasalamin daw sa kanilang kinalakhang lipunan at kultura. Social